no. Tapos Margie Flores. So hopefully, nagko-comment sila na may ano daw sa audio kanina. So hopefully ngayon naririnig na nila tayo. Si Mercedes Samson Okamoto at si Lowell Cesar Taclob Romero naman. Si Joel Enriquez, ayan. Si Marjorie de la Cruz and si Marilag Mateo. Saan yun? Krame? Krame yun? Ayan, Krame. So, the District Special Operations Unit, DSOU, of the District Intelligence or District Intelligence Division, DID, and Talipapa Police Station 3 of Quezon City Police District, together with the National Bureau of Investigation, Counter-Terrorism Division, led by Agent Raul Hongera, and other intelligence agencies, apprehended Abu Sayyaf Group, Urban Terrorist Group members at number 5, 3rd floor, Al Salam Street, 504G, Salam Compound, Barangay Culiat, Tandansura, Quezon City, identified as Abdul Gapar Jikiri alias Abu Bakar Jikiri, 19 years old, from Tuburan, Basilan. Alim Sabdalin, 19 years old, from Lamitan, Basilan. Saddam Japar, 24-year-old, from Tuburan, Basilan. The joint law enforcement operation on the ESG-UTG members was initiated following information that Jikiri was planning a terrorist attack in Metro Manila with the possible involvement of Sabtalin and Jafar. Prior to the arrest of the suspects, Jikiri was monitored by intelligence agents, posting on his Facebook account hints of his plan to launch terror attacks in Metro Manila. He posted photos of high-powered firearms, an improvised explosive device with the caption that they would be used to kill the kafir or non-believers and the munafiq Muslim apostates. He also posted photos of targets including a mall and a park in Manila and photos of him and other armed youth. The QCPD, in coordination with National Bureau of Investigation, Counter-Terrorism Division, and other law enforcement agencies, immediately conducted a background investigation on Jikiri and found that he is indeed an ESG-UTG member under the Basilan-based ESG, which is associated with the Mauti ISIS-inspired terror group. It was also found out that he left Basilan on October 9, 2017, bound for Metro Manila via Zamboanga City. Further investigation also revealed that Sabdalin and Jafar, who arrived in Metro Manila earlier, met with Jikiri. The QCPD and NBI-CTD tracked down Sabdalin and Jafar, which led the operatives to the Salam compound in Barangay Culiat, where the 3 suspects were arrested through the support and cooperation of the Muslim community leaders. Ito yung cooperation talaga ng mga locals ng Culiat. Kaya we would like to thank them for their cooperation. They're very alert whenever mga dayuhan ay lumapag dyan sa loob ng Culiat. Binabantayan nila. The arrest of the 3 suspects was part of the government's continuing effort against terrorist groups as well as the anti-criminality campaign of the PNP and the NBI. It was also part of the effort of the law enforcement community in securing the recently concluded ASEAN Summit. Evidence seized from Jikiri were a caliber 45 M1911 US Army pistol with 4 live ammunition, 2 20mm M203 rifle grenades, and 6 cellular phones.
Confiscated from Sabtalim were a 9mm pistol with 4 live ammunition and a cellular phone. While Saddam Jafar was caught with a caliber 45 M1911 pistol with 3 live ammunition. The 3 were inquisited by the Quezon City prosecutor and charged with violation of Section 28 unlawful possession of firearms and ammunition of RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, and also in relation to the 15 days gun ban period for ASEAN Summit 2017. Jekeri was also charged with violation of RA 9516, illegal possession of explosives. Wala na. Tapos na. That's all. Thank you and good morning. Any question? First question by Ms. Joy Santos. Sir, good morning, sir. Sir, they were arrested before the ASEAN Summit. Was it divulged, sir, if they're planning to conduct a disaster terror plot or maybe just diversionary tactics? So, i-recap ko pa. Hindi na. Okay. Anong gagawin? Anong mangyayari? Okay. Sa iba pang mga balita dito sa newsroom ngayon, hindi nagpatinag si Senator Antonio Trillanes matapos siyang sampahan ng patong-patong na kaso ng isang grupo ng mga abogado kabilang na ang graft, inciting to sedition at proposal to commit coup d'etat. Ayon kay Trillanes, panay ang panghahara sa kanya ng mga tagasunod ni Pangulong Duterte para lamang malihis ang kanyang atensyon. Pero aniya, hindi siya titigil sa pagsisiwalat sa umano'y mga maling gawain ng Pangulo at kanyang pamilya. Ayon sa grupong nagsampa ng kaso laban kay Trillanes, ito'y dahil sa panghihikayat niya sa militar na pabagsakin ang Administrasyong Duterte ng mag-privilege speech noong nakaraang buwan. Inakusahan niya rin noon si Pangulong Duterte na may bilyon-bilyong piso sa kanyang mga bank account. Bilang tugon naman sa alegasyon ni Trillanes, hinamon ni Pangulong Duterte ang sino man na barilin siya kung mapapatunayang may higit 40 milyong piso siya sa kanyang bank account. Inalisa ng Justice Department bilang isa sa mga akusado sa drug case si Senator Laila De Lima ang dating hepe ng Bureau of Corrections na si Rafael Ragos. Babawiin na ang kasong sinampa laban kay Ragos at tetestigo na siya laban kay De Lima. Sina De Lima at ang kanyang dating driver at bodyguard na lamang na si Ronnie Dayan ang sasailalim sa paglilitis. Matatanda ang dinetalye noon ni Ragos sa investigasyon ng Kamara kung saan galing ang perang binigay niya noon kina De Lima at Dayan. Para naman sa kampo ni De Lima, kahina-hinala ang naging hakbang ng prosekusyon. Sana magpakalalaki. Mga co-accused ko. Huwag na silang magpagamit. Magpapagamit sa mga kampo ni Duterte na nagigipit sa akin. Dapat kailangan maging totoo sila. Huwag na silang magsinungaling. Monster Vacation ang trip ng ating mga bida sa susunod na pelikula mula sa Hotel Transylvania franchise. Sa bagong trailer na inilabas para sa animated film, bakasyon grande ang mga monster family sa isang luxury cruise ship. Mapapanood ang Hotel Transylvania 3, a Monster Vacation, sa mga sinihan sa susunod na taon. Narito ang pasilip. Hotel on the water. Okay, Dad, thank you. At kanina tinanong namin, pabor ba kayong isara at itigil pansamantala ang operasyon ng MRT habang inaayos ito? Payag dito si Jose Caballe, sabi niya mas mabuting matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pabor din si Jojo Paule, aniya dapat baguhin na ang buong riles, ayusin ang mga sirang stasyon at makikipot na platform, lalo na raw sa Ayala at Shaw Boulevard Station. Pero para kay Mila Rowe, hindi dapat suspindihin ang operasyon dahil maraming maaapektuhang mananakay. Maraming pong salamat sa inyong mga komento at yan ang mga balita at isyong ating tinutukan na papanahon at mahalaga para sa inyo. Samahan niyo ako muli sa Lunes. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon. Bali yun yung kanilang contact and RP is supported na tumutulong sa kanila. Thank you, Mark.
Rodilio Vega. Chief, good morning po. Sir, anong specific na tulong ng community sa Salam Compound na naibigay na impormasyon sa otoridad para mamili? Actually, itong Salam Compound, di ba ito yung sinasabi natin na notorious, untouchable, penetrable. Pero because of our campaign, with start of this administration, na-clear natin yan. We arrested more than 300 personalities and other criminal elements. Ngayon, they're very cooperative. In fact, they are not tolerating yung mga ganito. Kaya nga, through them, kaya natin sila nahanap sa kanilang effort. And we would like to recognize and we are very grateful to the community, to the Muslim community of Salam Compound for helping us, not only on this particular effort, but yung ibang anti-criminality and anti-violence campaign ng Philippine Nation. Thank you. And lastly, Ron Hoxon. Morning, sir. Sir, idagdag ko lang. Actually, yun yung result ng ating community anti-terrorism awareness seminars. Di ba meron tayong mga kata na ginagawa, Metro Manila wide, and lahat ng mga areas na meron tayong kababayan na mga enclaves Muslim communities, pinupunta natin to talk with them. At ito na yung isa sa mga resulta, positive result ng aming coordination with them. Sir, morning po. Sir, possible kaya na meron pa silang parang pinaka-leader nila na nandito din? Kasi puro mga parang kabataan pa tong mga ito eh. Or baka may iba pa silang kasama na nandito din sa Metro Manila? Pwede. That's possible actually. Kaya continuous yung ating intelligence monitoring on them. No? Sabi nga natin, hindi tayo titigil at yung lahat ng mga intelligence operatives, of course, we have this intelligence fusion consisting of all the intelligence agencies of the government. Kaya ito, it's all part of the intelligence fusion effort. Sir, clearly ba na parang meron talaga silang, sabihin natin, may plano talaga sila sa Metro Manila to magganyan? Well, there are indications, no? Although hindi nila inamin, but there are indications because before the conduct of the ASEAN Summit, may nakikita sila, may pinopost sila kung saan-saan sila sa mga malalaking malls, yun nga, sa mga parks, and of course, doon sa in front of the CCP complex, may nakita tayo. Sir, di kaya kasi obvious naman ba't nila ipopost sa social media pa, yung gano'n? Well, hindi naman na everybody sees their so makita naman even their yung feature, no? That's part of the intelligence gathering doon sa ngayon, doon sa web, no, sa internet. Part na rin ng ating intelligence gathering yan. Dahil marami na rin tayong nakukuha ng information sa through social media also. Thank you. That was the last question for this topic. We now have the other matters. The rest of the team. Or are there any other questions? We also have the NBI here. If you have any questions before we release it. Under terrorism division. We would just like to stress that this is a multi-agency effort, and we're very much willing to work hand in hand with the PNP in preventing acts of terrorism, particularly in the NCR and other urban centers of the country. So rest assured that the NBI will be here to support the efforts of the PNP. Sir Raul, ano pong nakuhang intelligence information ng Counter-Terrorism Division ng NBI, particularly dito sa nahuling mga suspects? Ang tanong ko, sir, kung ano bang role nila? Sila ba yung mga pointers? Sila ba yung parang nag-ocular inspection ng mga lugar na possible nilang gawan ng terrorism attacks? I think that was alright. Nasagot na po yan kanina ni Chief PNP. Yung role nila, sir, sila ba talaga yung gaano sila kalalim doon sa grupo? Ongoing pa yung investigation. We have them. Anyway,
operations against these three guys. Would like Sir, may clarification lang. Sir, i-clarify lang namin kung ASEAN ba talaga yung target nila? Kasi before ASEAN sila nag-facing dun sa lugar. Well, sila ay nahuli dahil nga sa ating pagbubantay sa ASEAN. So natataon na dumating sila dito prior to ASEAN. Alangan man na-atake ka sa ASEAN after ASEAN. So it should be before the holding of ASEAN kung may bala ka. So kaya nga sila na-monitor. Pero sir, during the ASEAN, anong monitoring sa kanila? During, sir? Arrested na sila. Arrested na. Yung mga kasama? Ha? Yung case of surveillance, kailan, sir? Tuloy-tuloy yung ginagawa namin na monitoring. Pero sila nahuli na before the ASEAN. November 10. Sir, ngayon malapit na naman yung holiday season. Paano natin i-assure yung public? Yung safety ng public, mga magpunta sa mga malls? Well, we are assuring the public that your PNP and your other law enforcement agencies like the NBI are working day and night to secure the community. That's the only assurance that we can give you, that we are not sleeping on our job. more questions to this topic po. Okay. Good morning po ulit. November 10 po nahuli po itong tatlo doon sa joint operations. Meron bang, parang intentional pa na medyo hinold muna natin yung information dahil nandito po yung mga bisita bago po natin ilabas? Pwede mong, you can look at it that way, and pwede rin ginagawa namin yun dahil nga ongoing pa yung follow-up operation. Just in case i-present mo kagad sila sa media, yung ibang hinahanap natin at pinapollow up, malalaman kagad nila. So, mahirap na. Maaga tayo mag-reveal na information that would lead to the failure of the follow-up operations. So, yun, kaya namin hinold. And we don't want to give unnecessary anxiety sa public. Sabihin nila na talagang may threat talaga na ayaw namin magkukos ng unnecessary anxiety. David, sir, from Senate Philippines. Sir, since na-trace natin na taga-Basilan sila lahat, sir, no? What feedback are we getting from Basilan PNP on their background? Saka po, have they been previously involved in other activities in relation to to the activities of the Abu Sayyaf? Well, the feedback of the intelligence community, when you say intelligence community, dito sa Metro Manila, hanggang doon sa Basilan, they confirm the membership of this community. Were they part of other previous attacks or atrocities? Merong ongoing pang validation. Ongoing pa. So you will know that later pag na-complete na. Sir, posibleng yung may sumusuporta sa kanila na nakita o say politicians? Posibleng May sumusuporta sa kanilang mga big-time personalities, say politicians? Posible, but hindi pa natin talaga na-establish. Posible. But wala pa tayong eksaktong ebidensya. Sir, under whose leadership sila? Kaninong function? Basilan base is under Oroji Indama. Basilan base. Thank you guys. We just have to do quickly the other matters for the QPS another engagement. Miss Annalise Soberano.
Sir, good morning. Sir, ongoing yung operation ng militar versus BIFF sa Maguindanao. So ano po yung instruction natin sa ating mga kapulisan considering na ito may participation ba yung PNP natin sa operation? At kung ano po yung instruction ninyo lalo na po sa ating mga police station na posible pong baka maging target ng mga BIFF? Yes, our PNP troops in that particular part of the country are actively supporting the efforts of the military. Like conducting checkpoints, yung posibleng route of withdrawal ng mga kalaban. And my instructions to them is that they should be wary of possible attacks that would be made by the enemies as a possible diversionary tactic para ma-ease up yung military operations na ginagawa against sa kanila. So far, none. Hindi naman na totally na burned na raised to the ground, no, yung Caloocan building, kundi yung sa likod lang na porsyon na mga opisina sa likod, yun lang nasunog. Hindi naman yung main building talaga. So ipa-repair lang natin yun, yung mga nasunog sa likod. Ipaparepair. Hindi lilipat. Wala pa. Ipapa-estimate pa natin sa engineering service kung magkano yung cost estimate niyan. Sir, sunod-sunod yung rape slay cases itong mga nakaraang linggo. Rape slay cases. Meron sa Pasig, sa Rizal, sa Bataan. Hindi ba kayo na-alarma dito? Pinatututukan nyo na ba to sa mga tao nyo? Ano yung instructions para i-address ito? Well, ayaw ko mag-speculate, no? Na-alarma kami dahil that's rape. Rape is a rape. And yung mga biktima ay mga napakabata pa na napakagandang nilalang na pwede pa magkakaroon ng magandang kinabukasan. Nakaka-alarma talaga yan. But I don't want to speculate. But tingnan nyo naman yung malakas yung ating war on drugs. Meron ba kayo nabalita ang ganyan ka dito ka-sensational na rape case? Siguro, yun lang sa San Jose del Monte, meron pinatay yung pati yung bata, di ba? Other than that, masyadong bumaba. Of all the cases na minumonitor natin, yung 8 focus crimes during the first 6 months of our war on drugs, ang rape ang dramatically, significantly nag-decrease talaga. Talagang nawala. So, napakalaki ang posibilidad ng association ng drug problem at saka ng rape cases. Definitely, dahil walang matinong tao na mang-rape, patayin ang babae at sunugin pa ang biktima kung matino yung utak mo, kung hindi ka lango sa drugs, kung hindi ka drug addict. Diba? Ayaw kong mag-insinuate sa publiko na yan ang dahilan, but that's a glaring reality. That's a fact that is happening. Bumaba ng husto yung rape cases during our war on drugs. Ngayon na nawala tayo sa war on drugs, biglang tumaas na naman. You know why? Like Quezon City Police District. Yung mga tao mismo doon sa barangay, nagreklamo. Sir, yung mga winawanted ng pulis noon na mga kilala, mga pusir at adik dito sa aming barangay, noon na nawawala, nami-missing na, nagsipaglayasan, noong aktibo ang PNP sa war on drugs. Ngayon, nang naputol, nawala na yung pulis sa war on drugs, bumalik na naman at nagyayabang pa na untouchable na sila ng PNP ngayon. Hindi na pwedeng galawin ng PNP. Nagsipaglabasan na. Well, that's reality. Sir, it's
been a month since nawala na kayo sa war on drugs. Sabi ng Presidente, kapag tumaas yung krimen sa bansa, ibabalik na kayo. Nag-present na ba kayo ng data sa Presidente sa crime stats? Wala pa naman. Nakausap niyo na ba si Presidente tungkol dito? Hindi pa naman kami nag-usap tungkol dyan. Maghintay lang ako. Kung tanungin niya ako na mag-present ng data, then I will present. But kung sabihin mo ako mag-present, that's self-serving. Sabihin mo na atat-atat kami bumalik sa war on drugs. When in fact, napakasarap ng buhay namin ngayon na wala kami sa war on drugs. Ang sarap ng tulog namin. Tingnan mo, magandang lalaki na yung aking mga commander sa ground. Sarap na ng tulog nila dahil hands off na kami sa war on drugs. Tapos ngayon, guguluhin mo naman yung buhay namin para ibalik kami doon. Sir, may binanggit ba si Presidente sa inyo na assessment niya sa trabaho ngayon ng PIDEA sa war on drugs? Wala naman siya nabanggit. Wala siya nabanggit. Pero I know he is aware of these sensational rape cases that are happening right now. Yung mga nare-report ninyo. Alam niya yan. During the closing ceremony of the ASEAN, napag-usapan namin yan tungkol doon sa yung 20-year-old na bank employee na ni-rape at pinatay at sinunog dyan sa Pasig. Nakwento ko yan sa kanya. Nagalit siya. Sabi niya, tanawa. Sa Bisaya pa, Bisaya niya, tanawa. See that? Kung sa English pa, see that? Yan yung sabi niya. So, ibig sabihin, parang gusto niya rin bumalik na kayo? Wala siyang sinabi. Mahirap naman kung ako magsabi para sa kanya. Pero wala siyang sinabi. David. Sir, related lang sa sa war on drugs pa rin. Sir, Senator Drilon made a comment recently na sabi niya i-divert na lang daw. May proposal siyang i-divert yung 1.4 billion na allocation for war on drugs next year para sa mga housing projects na lang daw sa PNP, sir. Your reaction to that? Well, napakalaki ng pasalamat at paghanga ko kay Senator Drilon sa kanyang proposal. Talagang humahanga ako sa kanya kahapon. Dahil after all, kahit na he is a critic of the PNP sa war on drugs, but yung pala tinitingnan rin niya yung kabutihan ng ating kapulisan. So nagpasalamat ako kay Senator Drilon sa kanyang proposal na ganon. Pero meron naman proposal yung sponsor namin sa aming budget na si Senator JB Ercito na instead sa war on drugs, i-focus yung budget na yan sa anti-terrorism, which okay rin naman sa amin. Dahil nga, we cannot afford to have a repeat of another Marawi siege. Kaya sana, kung maibigay ang pera niya, itutok natin sa counter-terrorism. Pero hindi na kayo, sir, nag-oppose na itong mga proposals na ito na you still feel the need na kailangan mag-allocate pa rin tayo ng pondo, sir, for war on drugs? I mean, to a certain extent, sir. Yun nga, yung ibang senator nagsabi na we have to work on this budget. Huwag natin itong tanggalin dahil nga hindi mo alam kung kailan kayo pabalikin ni Presidente sa war on drugs. Kung tanggalin natin ito, tapos pabalikin kayo, ano magagamit ninyo? Ang sagot ko naman is, nasa inyo na yan, sir. Pero on my part, pangit kasi pagpupumilit namin na kukunin yung budget na yan, na hands-off naman kami sa war on drugs. So, sabihin ng publiko, saan namin gagamitin yan? Na wala naman kaming effort sa drug operations. Lastly, sir, if you get to choose between housing and terrorism, sir, where would you choose, sir? Well, nasabi ko yan kahapon, while I admire both proposals, well, naman is more than the personal needs of my policemen, I would rather cater to the pressing needs of the community, which is the safety and security of the community. So, I prefer more on the proposal to have it diverted towards the anti-terrorism campaign of the PNP. Thank you. Okay na?
Maraming salamat sa iyo lahat. Merry Christmas, advance. Those who would like to join the chief for the opening of the gun show, you may convoy with him. Thank you. Ito ang balitaan sa CNN Philippines sa ngalan ni Pinky Webb. Ako si Ruth Cabal. Ang mga balita ngayon, mga pasahero ng MRT na abala muli dahil naman sa pinaikling oras ng operasyon nito. Batas sa motorcycle lane mahigpit nang ipatutupad. At 3 umanong kasapi ng Abu Sayyaf na nagtangkang manggulo sa ASEAN Summit na aresto sa Quezon City. Magandang tanghali, muling naabala ang mga pasahero ng MRT kaninang umaga. Binago kasi ang schedule ng operasyon ng tren para raw mabigyan ng mas mahabang oras ang maintenance nito. Reklamo ng mga pasahero, walang abiso tungkol dito. Naritong report ni Camille Abadisio. Naantala na naman ang mga kababayan nating regular na sumasakay ng MRT3 kaninang umaga. Binago kasi ang schedule ng operating hours ng MRT na nagsimulang bumiyahe alas 5:30 imbes na alas 5:00. Ayon sa mga regular na sumasakay ng MRT, hindi sila naabisuhan tungkol dito. Nagdulot tuloy ng mahabang pila ang pagbabago ng schedule. Sana sinabi nila mas maaga, so para makapag-adjust din sa alis na bahay. Ang iba napilitan na lang sumakay ng bus, umabot lang sa maagang trabaho. Wala pa akong magagawa, kailangan sumakay ng bus, dadaan ng EDSA ulit. Kaya perwisyo ulit. Kaya wala akong magagawa. Late na naman ako. Nakakainis din pero hindi na rin nakakagulat yung yung sitwasyon po sa MRT Kaya talagang titiis ka. Nagbalik normal naman ang daloy ng mga pasahero bandang alas 8 ng umaga. Paliwanag ng mga otoridad, pinaikli nila ang operating hours na ngayon ay 5:30 a.m. hanggang 10:30 p.m. na lamang para magbigay daan sa mas maraming oras sa maintenance ng mga tren. Camila Abadisio, CNN Philippines. Pasado alas 9 naman kaninang umaga nang magbaba ulit ng mga pasahero ang MRT sa Santolan, Annapolis southbound dahil sa technical problem. Kahapon, kumalas naman ang isang bago ng tren sa bahagi ng Ayala Station, dahilan para isipin ng mga opisyal ng MRT kung may nanadya o nanabotahe ba sa operasyon nito. Ayon kay MRT Safety Chief Ruel Jose, imposibleng magkahiwalay ang coupler o yung mekanismong nag-uugnay sa dalawang bago ng tren nang hindi pinakikialaman ng tao. Napag-alaman ding nawawala ang MESMA card o black box ng nahiwalay na bagon. Ang MESMA card ang nagre-record ng lahat ng intervention o anumang ginawa sa tren. Inaalam na ng mga opisyal kung kinuha ang MESMA card para pagtagpan kung meron mang pagkakamali, kung bakit kumalas ang bagon ng MRT o kung tangka ba itong pagsabotahe sa operasyon ng tren. Our question now, who has the motive, who has the opportunity, and who has the capability to remove the black box. We need to find out the results, otherwise we will be half-blinded of the incident. We need that technical specifications, descriptions of what really transpired yesterday morning. Ayon sa Transportation Department, sasali na rin ang PNP pati na ang ibang ahensya sa investigasyon. Tiniyak naman ng ahensya na ligtas pa rin sumakay sa MRT. Nais ni Senate Public Services Committee Chair Grace Poe na magdesisyon na ngayon ng transport officials kung dapat na bang itigil ang operasyon ng MRT para matiyak ang kaligtasan nito. Magagalit ang taong bayan kasi marami talaga ang mahihirapan na walang MRT, pero ang importante ay ligtas sila. So, kailangan magdesisyon ang DOTR. Kailangan ba ninyong itigil ang pagpapatakbo ng mga tren para talagang mabusisi ninyo, mapag-aralan ninyo ang mga technical na bagay na magsisilbing na magliligtas sa ating mga kababayan? Yun lang naman ang tanong dyan. Ilabas na ninyo ang plano ninyo kung gaano katagal ang rehabilitasyon ng mga tren. Ano ang gagawin ninyo? Meron ba kayong point-to-point buses na idadagdag? At bibigyan ba ninyo ng kompensasyon na libre ang ating mga pamasahe sa mga panahon na walang pagtatakbo ng MRT?
Simula Lunes, magiging mahigpit na ang traffic enforcer sa pagpapatupad ng motorcycle lane policy sa EDSA. Sinampula ng mga otoridad ang pagsita kanina sa dry run sa mga lumalabag dito. Nasa Makati ngayon ang aming correspondent na si Sian Arcangel para sa media briefing ng Metro Manila Development Authority. Sian, ano nang update mula dyan sa MMDA? Ruth, kakapasok lang na balita, paglilinaw ni MMDA Assistant General Manager for Planning Jojo Garcia, sa Miyerkules pa magsisimulang manghuli ang mga traffic enforcers na mga motorcycle riders na wala sa blue lane. Pero kanina nga ay sinimulan na ang ginawang dry run ng MMDA sa pagsita sa mga riders na wala sa kanilang itinakdang lane. Sinara sila ng mga traffic enforcer at pinaalalahanan tungkol sa paggamit ng motorcycle lane. Ito yung pang-apat na lane mula sa sidewalk sa EDSA. Tiningnan rin ng mga traffic enforcers kung ang mga riders ay naka-helmet at kung gumagana ang kanilang preno at ilaw. Umaasa ang MMDA na mababawasan ng mga aksidente sa daan na kinasasangkutan ng mga motorsiklo dahil sa pinaikting nilang pagpapatupad ng motorcycle lane policy. Base kasi sa datos ng MMDA, pinakamataas ang naitalang fatality rate noong 2016 ng mga aksidenteng kinasangkutan ng motorsiklo. 218 ang namatay na nakamotorsiklo kumpara sa 78 na nakasakay sa pribadong sasakyan. 2012 pa nang maitalagang motorcycle lane ang pang-apat na lane mula sa sidewalk sa EDSA, pero ngayon lang maghihigpit ang MMDA sa pagpapatupad dito. Sabi nga ni Assistant General Manager Garcia, simula Miyerkules, ang mga traffic enforcers ay mag-i-issue na ng traffic violation ticket sa mga riders na wala sa motorcycle lanes or yung blue lanes at kailangan nilang magbayad ng 500 piso pag na-issuehan sila ng ganoong ticket. Sian Arcangel, nag-uulat. Balikan natin ang mga problema sa MRT. Kausapin natin si Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Magandang tanghali po, Senator Poe. Yes, hi. Ruth? Yes po. Ma'am, yung nabalitaan niyo naman po yung plano daw ng Transportation Department na pansamantala ay ititigil ang operasyon ng MRT habang ginagawa po ito. Ano pong masasabi niyo dyan? Talaga namang matagal ko nang sinasabi. Huwag natin isugal ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Alam ko malaking aberya dahil 500,000 ang gumagamit niyan araw-araw. Pero siyempre, 500,000, isang buhay, 2 buhay ang malagas dahil sa kapabayaan, kasalanan talaga yon. Kaya, wag na silang ma-pride kung kailangan talagang tigilin muna sandali. Kahit nasabihin na natin sa linggo, habang pahinga, yung iba, pwede nilang mapusisi. Kasi syempre, hindi lang naman train ang tinitingnan dyan. Pati na rin ang mga riles, hindi naman pwede sa gabi mo i-inspection din minsan yung mga airline tracks na yan. Common sense na lang, hindi naman ako engineer. Makikita yan pag madilim. So, mga bagay na gano'n, dapat lulunin na nila yung kanilang responsibilidad. At mismo, sa tingin ko, ang tawag nito, ang kalihim or secretary ng DOTR ang mismong magbigay sa atin ng pagpapaliwanag ukol dito. Senator, nabanggit niyo rin na parang while this is ongoing, if ever, magbigay ng alternative means of transportation. Pati parang may binanggit kayo about subsidy sa pamasahe? Alam mo, siyempre, maganda namang malaman natin na may malasakit talaga ang ating gobyerno. No? So, wala tayong magagawa. Pinakamabilis talaga siguro ay ang maayos na pagpapatakbo ng MRT pag tayo'y nagbabiyahe. Pero, meron silang solusyon ngayon ng point-to-point na buses, pwede siguro silang dagdagan yan. Tapos, dahil nga sa mga repairs na kailangan, baka sa mga araw na yon, kung hindi man drastically discounted fares, baka pwede na lang nilang ibigay na libre yon. Yun yung mga bagay na naisip. Alam mo, ang DOTR, malaki ang budget nila na hindi naman nila nagamit nung nakaraang taon. At ngayon, malaki pa rin ang ibinigay sa kanila para sa 2018. Sa tingin ko naman, hindi naman ikasasama ng Commission on Audit na makita na ginamit ito para sa emergency procurement ng mga kailangan para masiguro ang maayos na pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Senator, nung nag-imbestiga po yung inyong komite, nagkaroon po ng pagsilip doon sa paraan ng pagkuha ng maintenance providers ng MRT at isa rin po yan sa naging problema ngayon. Ano po yung gusto nyong sinusulong na mas tutukan ho pagdating sa isyong yan? Well, unang-una, hindi matututo ang mga kawatan pag hindi pinarusahan.
alam natin na ang problema nito ay bunga ng ilang taong kapabayaan o korupsyon. Kaya nga sabi ko, kung sila ay nakakalusot minsan sa kanilang mga kaso, kami sa Senado ay hindi namin kinakalimutan ang mga dapat managot dito. Kaya sa susunod na taon, dahil ngayon kailangan ipasa natin ang budget, nakasalalay dyan lahat ng programa ng gobyerno, lalo na para sa mahirap. Pagdating sa January, kailangan talaga ipatawag na yung mga dating naupo dyan sa DOTC at kasama na rin yung mga sa DOTR at hindi lamang committee ko sa public services, kung hindi pati na rin ang Blue Ribbon Committee mag-imbestiga dito kasama ni Senator Gordon dahil hindi lamang ito kasalanan na mga technical na bagay, kasama dito ang pagpapatakbo ng isang ahensya. Okay, marami pong salamat kay Senator Grace Poe. Formal na inanunsyo ng ride-hailing app na Angkas ang pagsuspindi ng operasyon nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Angkas na hindi muna sila tatanggap ng bookings at kukuha ng mga bagong driver. Yan ay habang sila ay nakikipagdialogo sa LTFRB at iba pang transport officials. Umaasa naman ang kumpanya na ang pangangailangan ng publiko sa mas maayos na uri ng sistema ng transportasyon ay may magre-resulta sa pagbabago sa ating kalsada. Samantala, inihayag naman ng LTFRB, ng board member at spokesperson na si Eileen Lizada na nakipag-ugnayan na sila kay Labor Secretary Silvestre Bello. Aniya, pinabura ng kalihim ang kanilang panukala na magkaroon ng job fair para sa angkas drivers para makapasok sa delivery service bilang alternatibo nilang pangkabuhayan. Sa mga balita abroad, isang grupo ng mga abogado ang nagpanukala ng new articles of impeachment laban kay US President Donald Trump noong Miyerkules. Nakasaad sa panukala na isang panganib umano si Trump sa kanilang bansa. Sinabi ng nag-sponsor ng resolusyon na si Tennessee Congressman Steve Cohen na naniniwala silang nilabag ng US President ang konstitusyon tulad na lamang ng pakikinabang gamit ang kanyang posisyon. Hinihimok din nila ang US House of Representatives na simulan agad ang impeachment hearings laban kay Trump. Isang propaganda poster na dinisenyo bilang pamabanta sa Vatican ang ipinalabas ng isang pro-ISIS group. Sa naturang poster, makikita na nasa loob ng isang sasakyan ang isang tao na nakamaskara at nagmamaneho patungong St. Peter's Basilica. Sa loob nito, mayroong baril. Nakasaad din sa poster ang katagang quote, "Christmas blood, so wait." Matatanda ang ilang pag-atake na rin ang inako ng mga taga-suporta ng teroristang grupo sa pamamagitan ng pagsagasa sa mga tao. Isa na riyan ang nangyaring pag-atake ng isang truck sa New York noong Halloween kung saan 8 ang namatay. At sa Africa, nakipag-usap na ang Pangulo ng Zimbabwe sa commander ng Defense Forces ng kanilang bansa, isang araw matapos kontrolin ng militar ang capital nitong Harare. Nagsimula ang political crisis sa bansa nang tumutol ang militar sa mga desisyon ni President Robert Mugabe kung sino ang susunod na uupo sa pwesto sumunod sa kanya. Kasalukuyan pa rin siyang naka-house arrest at inaasahang magbibigay ng opisyal na pahayag, isang indikasyon na tila hirap pa rin ng militar na kumbinsihin si Mugabe na bumaba sa pwesto. Pinamunuan ni Mugabe ang Zimbabwe sa loob ng 37 taon. Susunod. Special guests like Justin Trudeau, you know, they have no place in ASEAN. Absolutely. Canada has no place. Australia has no place. New Zealand has no place. Philippine Ambassador to the United Nations, Teddy Boy Locsin, naniniwalang UN at hindi Canada ang dapat nag-ungkat ng issue ng human rights sa bansa. At sa gitna ng magkakasunod na aberya sa MRT netizens, kanya-kanya namang hugot. Kapit lang at walang iwanan, magbabalik ang balitaan. Sa atin sa FB Live, si Zundi Bonde, si Jed Del Pilar, Santhi Daniel Canag, hello daw. Si Marlene Berdigay is watching from Turkey. Kamusta po sa inyo dyan? Janessa Canilo Labrado naman is watching from Davao. Marami pa po tayong items. Nakakatuwa itong mga netizens natin na may kanya-kanyang hugot dun sa nangyari sa MRT kahapon dahil nga nung kumalas yung bagon, nagkaroon sila ng mga iba't ibang interpretation, lalo na yung mga hugot nila sa kanilang mga love life. So yan, mamaya titignan natin yung mga, may mga nakita tayo sa Twitter at Facebook. Also yung
naging interview kay UN Ambassador Teddy Boy Locsin. Kanina, guest po siya ni Pinky Webb sa The Source. At meron siyang mga reaksyon dun sa mga nangyari sa ASEAN. Even yung nag-viral na video ni yung kinonfront ng isang vlogger, ang isang BBC reporter na nangyari doon sa media center sa ASEAN. Meron din siyang reaction tungkol dyan. So alamin nyo yan. At meron din tayong mga entertainment stories coming up later. Yung bagong movie ng Hotel Transylvania. Tapos meron din tayong ibang news updates from the region. Si Vice President Leni Robredo ay dumalaw sa Marawi. So tignan natin yung naging pagbisita niya dyan. Hello also to Rems Catmon de la Cruz, si Faith Lopez, and also si Anita de Lima Cabale. May mga nagko-comment dito sa inyo yung tungkol doon sa MRT. Sabi ni Bob Newhouse, safety first, kasi ang panukala dyan ng Transportation Department, ihihinto muna yung operation ng MRT. Kaya lang everyday up to 500,000 yung sumasakay ng MRT. So katulad ng sinabi kanina ni Senator Grace Poe, dapat maghanap ng alternate na transportation para sa mga commuters ng MRT. Si Melinda Huselindi, ayan, si Jed Del Pilar is also watching, Danilo Caredo, Erwin Juarez Felonco, and si Bernie Platnar. Maraming nagko-comment din doon sa naging statements ni Senator Grace Poe. Binanggit niya rin pala kanina na aside from yung sinagawa ng ipagpapatuloy ng kanyang Committee on Public Services yung investigation dito nga sa issue ng MRT, ang gusto niya pati daw sumama na daw yung Senate Blue Ribbon Committee. Karaniwan po pag ang Senate Blue Ribbon Committee ay nag-i-investigate, may kasama po na dyan na anggulo ng graft and corruption. So yun ang sinasabi ni Senator Grace Poe na dapat daw managot yung former officials na naging dahilan ng mga problema dyan sa MRT. Hello also to Mario Medua Bonza at si Black Rain sa Kayanan. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Naniniwala naman si Philippine Ambassador to the United Nations na si Teddy Boy Locsin Jr. na hindi na dapat binanggit ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang issue ng human rights sa bansa. Sa panayam kay Locsin sa programang The Source, sinabi niyang hinayaan na lang dapat ni Trudeau na UN ang magbukas ng usapin hinggil sa human rights. Special guests like Justin Trudeau, you know, they have no place in ASEAN. Absolutely. Canada has no place. Australia has no place. New Zealand has no place. Even the United States has no place. The UN could have brought it up. So you don't think the Prime Minister should have? That's right. No, he shouldn't have. Because he was a special guest. He didn't have to be invited. In fact, I don't know why he was. But there it is. But I know why. Because I would, let's face it. He is the most accomplished politician in the best sense of the word. Dagdag pa ni Locsin, magandang ideya rin daw ang pagkakaroon ng isang International Human Rights Summit na una ng pinanukala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag rin ni Locsin na nangako ang UN na magbibigay ng tulong upang labanan ang terorismo sa buong ASEAN. Muling mapapanood ang panayam kay Ambassador Teddy Locsin Jr. mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Tapos ang ASEAN Summit sa bansa, bakit nga ba naging matagumpay ito at ano ang hinaharap ng regional bloc? Nakapanayam ng aming chief correspondent na si Pia Ontiveros ang ilang mga opisyal at eksperto ukol dito. What had been discussed were common issues of interest, mainly terrorism, things that are flashpoints actually, North Korea and issues of that nature, mostly on security. There were quite a number of discussions, of course, on the economic side of things. But basically, from my perspective, those are the more important issues that were discussed. But right now, I think we see that as moving forward, as Ambassador Piner said, maybe on critical issues, we can really work together, security issues, strategic issues that can affect not only the Philippines, but the region as a whole. And we hope that we can build from these initial meetings and discussions. The ASEAN finally has finalized its FTA with Hong Kong. So as you know, Hong Kong has about
6 million population, but it gets to be 60 million because of tourists, no? So malaki rin yung market yan. Plus, it's considered to be a gateway to the mainland China. So that's an attractive market for ASEAN as a whole. And again, we're part of ASEAN. We can enjoy that. We've also finalized the agreement between the ASEAN and Japan. Mapapanood ang buong panayam sa On the Record mamayang alas 8 ng gabi dito sa CNN Philippines. Nadakip ng pulisya ang 3 hinihinalang kasapi ng Abu Sayyaf na nagtangka o manong manggulo noong ASEAN Summit. Nasa Camp Crame ngayon ang aming senior correspondent na si David Santos. David, paano nga naaresto ang mga yan? Well, Ruth, base sa report ng PNP na aresto ang mga suspect sa unang araw mismo ng 31st ASEAN Summit noong Nobyembre 10. Kinilala ang mga suspect na sina Abdul Ghaffar Jikiri alias Abu Bakar Jikiri, 19 anyos, si Alim Sabtalin, 19 anyos, at si Saddam Jofar, 24 anyos, na pawang mga residente ng Tuburan at Lamitan sa Basilan. Produkto umano ng tinatawag na intelligence fusion sa pagitan ng PNP, National Bureau of Investigation at ibang mga law enforcement agency ang pagkakabuwag sa plano ni Jikiri, at base sa background check na isinagawa sa kanilang tatlo, natuklasan ang kanilang umano'y plano para isabotahe ang pagsasagawa ng ASEAN Summit nitong linggo. Kasabay sa kanilang pagkakaaresto sa isang compound sa Culiat, Quezon City noong Nobyembre 10, nakumpiska rin mula sa kanila ilang mga armas gaya ng 45 caliber at 9mm pistol, 2 20mm M203 rifle grenades at ilang mga bala. Nasampahan na sila ng mga kaukulang kaso gaya ng illegal possession ng firearms at explosives. Patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang papel ng mga naaresto sa kabuuang operasyon ng Abu Sayyaf dyan sa Basilan. Pero sa Facebook account ni Jikiri, nakitang may mga letrato ito na nakaposing sa loob ng isang mall, gayon din sa Luneta Park sa Manila, na di kalayuan mula sa mga venue kung saan sinagawa ang mga ASEAN activities. Dahil dito, nagkaroon tuloy ng hilala ang mga otoridad na maaring may balak na manggulo o di kaya maglunsad ng pag-atake ang mga ito. Naniniwala ang PNP na dahil sa pag-aresto sa mga suspect na udlot ang anumang plano ng mga terorista para guluhin ang pagsasagawa ng ASEAN dito sa ating bansa. Ruth. David Santos, nag-uulat. Inilabasan ng Institute for Economics and Peace and Global Terrorism Index, lumalabas sa kanilang pag-aaral na ang Pilipinas ang ika-12 bansang pinakaapektado ng terorismo sa buong mundo. Sa Asia-Pacific region naman, nauna ang Pilipinas sa 19 na bansa na apektado ng terorismo. Nabanggit ng report ang 5 buwan na gera sa Marawi laban sa ISIS-inspired Maute Group. Ang Global Terrorism Index ay komprehensibong pag-aaral sa epekto ng terorismo sa 163 na bansa na saklaw ang 99.7% ng world population. Mga balita sa iba pang panig ng bansa sa Marawi, binisita ni Vice President Leni Robredo ang main battle area sa lungsod. Yan ay para makita ang lawak ng pinsalang tinamo nito matapos ang 5 buwang bakbakan doon. Kasama niyang nag-ikot sa Marawi si City Mayor Bajul Gandambra at 1st Infantry Division Chief Brigadier General Roseler Murillo. Tinitingnan ngayon ng Office of the Vice President na magpaabot ng tulong sa lugar sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Pinag-iingat naman ng publiko sa pagbili ng ilang shellfish mula sa ilang bahagi ng bansa dahil sa banta ng red tide. Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng ilang lokal na pamahalaan na positibo sa paralytic shellfish na lason ang mga nakukuha sa mga coastal water o katubigan ng Daram Island at ilang bay sa Western Samar. Gayon din sa Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Carigara Bay sa Leyte, Inner Malampaya Sound, Taytay at Puerto Princesa sa Palawan. At sa mga coastal water ng Mandaon sa Masbate at ilang bahagi ng Bataan. Asahan na ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan 245 kilometers sa timog silangan ng Puerto Princesa sa Palawan. Inaasahang tatama ito sa Palawan mamayang hapon. Magdadala ang bagyo ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga madadaanang lugar. Inaabisuhan ang mga residente sa Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Panay Islands sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Nakataas ang signal number 1 sa Palawan, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Tino
bukas. At dahil sa sama ng panahon, kinansela na ng Cebu Pacific at PAL Express ang mga biyahe nito mula Maynila patungong Legazpi at pabalik. Kanselado rin ang biyahe ng Cebu Pacific mula Maynila papuntang Virac, Catanduanes at pabalik. Gayon din ang biyahe ng PAL Express mula Maynila patungong Masbate, Busuanga sa Palawan at pabalik. Abangan, aktor na si Christian Bables wala na sa proyektong Born Beautiful. Sino ang kanyang kapalit? Alamin sa pagbabalik ng balitaan. Kamusta po sa mga nanonood sa atin sa FB Live? O yan yung nireport natin, may bagyo, yung si Tino. So mag-ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Kanina rin dun sa ating traffic cameras, nakita natin may ilang bahagi dito sa Metro Manila na medyo maulan dun sa mga areas na affected. Yung binanggit natin sa Mimaropa, sa Bicol, mag-ingat po kayo dyan. Tapos, katulad nung binanggit rin pala kanina, paalala lang namin sa inyo yung binanggit kanina ng ating reporter na si Cian Arcangel. Starting Wednesday, sa Miyerkules po, ay magiging mahigpit daw yung pagpapatupad ng motorcycle lane at manghuhuli na sila mag-i-issue na sila ng mga tickets. So, yung mga nagbumotor po sa inyo, make sure na nandun lang kayo. Meron po yung blue line So, make sure na yun lang po yung lane na gagamitin nyo. Hello, kina Nida Kutaran. Yan, mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Nagko-comment sila dito tungkol dun sa mga issue sa MRT. Ganon din si Chris Legazpi, si John Dimanig, si Arnold Yazay Zapatero, si RJ Magno naman, si Krana Horn. Good afternoon daw sa lahat. She's watching from Australia. Also, si Gina Alcaide Cardines is watching from Malaysia. Happy weekend, sabi ni Maki Santos. Ako, happy weekend sa inyo. Kaya lang, meron tayong bagyo, medyo maulan. So, ingat po tayo dyan. Coming up, ano ba yung items na susunod natin? Itong tungkol sa, sa storya ni Christian Bables. Kung maalala nyo, siya yung Barbs doon sa pelikula ng ni Paulo Ballesteros. So meron tayong update tungkol dyan at saka yung ating hugot ng mga netizens sa mga nangyayari sa MRT. Si Chat Dumelod from Atlanta, from Aman Jordan, si Marjorie Mohoreno, sabi niya good morning, maaga siguro sa kanila. Si Maggie Manaay at si Onions Pedrosa, ganun din si Michael de Guzman. Si Mary Jean Antonio naman is watching from Saudi Arabia. Kayo'y nanonood ng balitaan sa CNN Philippines. Kung ang iba dismayado sa pagkalas ng isang bagon ng MRT kahapon, may ilan namang imbis na ma-stress, pinagkatuwaan na lang ang nangyari. Bumuhos sa social media ang iba't ibang hugot lines ng netizens tungkol sa aberya. Sabi ni Ryan Dua-Dua, Bagon 1 and Bagon 2 are not meant to be. Walang forever sa MRT, hiwalay kung hiwalay. Hugot ni Agot, baka kaya humihiwalay yung tren ng MRT kasi nasa point na din siya ng buhay niya na pag may bumitaw sa kanya, hahayaan na lang niya. Tweet naman ni Antonio, ang MRT parang yung iba lang nang iiwan pag mabigat ka na masyado. Kinumpirma ng aktor na si Christian Bables na hindi na siya ang gaganap sa papel na Barbs Cordero para sa proyektong Born Beautiful. Ang Born Beautiful ay spin-off ng award-winning na pelikulang Die Beautiful na pinagbibidahan ni na Paulo Ballesteros at Bables. Sa Twitter account ni Bables, sinabi niyang mabigat man sa loob na pagdesisyonan ng kanyang management na hindi natanggapin ang papel sa Born Beautiful. Aniya, malaking bahagi ng kanyang buhay ang pagganap sa kwelang karakter. Si Martin Del Rosario ang papalit kay Bables at gagawin niya raw ang lahat upang maging karapat-dapat na Barbs. Medyo malungkot po na balita para sa mga K-drama fans dyan. Hiwalay na kasi ang superstar couple na sina Lee Min-ho at Bae Suzy. Kinumpirma ng kanilang talent agencies ang breakup sa pahayagang The Korea Herald. Ngunit tumanggi silang magbigay ng iba pang detalye. Nakilala si Lee sa mga Korean drama gaya ng Boys Over Flowers at Legend of the Blue Sea. Samantalang si Bae ang bida sa seryeng While You Were Sleeping. Sinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon noong 2015. At yan ang kabuuan